ay hindi po hadlang po para po sa ating pagpuri po sa ating Panginoon ngayong umaga. Hiniling po yung ating mga music team ay kumarito na sa ating pulpito. Mapapansin niyo po, mga important po yung ating mga salamat sa ating mga kapatid na nandirito. Sila po ay nagagaling pa sa malalim lugar. Bagamat sila ay ating mga yung people ng Santa Fe. Ako po ay nagagalak at tuwa na narito sila, nakasama natin sila. At bagamat wala yung ating drum, magda-drum at mag-gitara, pero narito po ang ating mga import. Nagkakating po po sa Bulacan. Salamat po sa kanilang presensya ngayong umaga. At mga kabataan na nasa labas, tayo po ay pumasok na at tayo po ay umupo, maraming bakante yung upuan sa harapan. Tayo po ay umupo na, tayo ay magsimula sa ating gawain habang yung iba na makakita natin na nagsisiparito pa lang ay tayo na po ay magsimula sa ating present worship ngayong umaga para sa pagpupulong sa Panginoon. Hello. Ayan, isa pong magandang umaga sa ating lahat. God is good. Ito ulit namin. God is good. Ayan. Ang lahat po ay nangyayari ko ng tumayo. At ito na natin upang pipilihan at awitan ng ating Panginoon sa umaga na ito. And awitin po natin ang gaano ng kalayo ang lahat. Sa
kasinasamba, Panginoon. Lord, napakabuti niyo po, Panginoon, sa bawat isa. Ang dalangin po namin, Lord God, patuloy po ipagdama sa amin ang iyong banal na Espiritu, Panginoon. Ang dalangin po namin, Lord God, ay ikaw po ang mamuna, Lord God, sa umaga ito. Diyan na lang para tayo po kami, Panginoon. Ang gagawin po namin, Lord God, ay may ikapagdato, Panginoon. Kami humarap sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang bawat isang katayo, Panginoon, sa kalagitnaan, Panginoon. Pagkalooban niyo po, Panginoon, may malinis na puso. Upang po ikarapat-dapat, Panginoon, humarap sa iyo sa umaga ito, Panginoon. Lord, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang gawain ito, Panginoon. Dahil ikaw lang mga aming Diyos kapagiling ko sa umaga ito. At nanampalataya po kami, Panginoon, na mayroon ka pong gagawin sa umaga ito. Salamat po, Panginoon Jesus. Ang lahat nito ay pinagkatiwala namin sa aming Diyos na sa Yesu Cristo. Amen. Amen. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah! Amen. And bago po ang lahat ay binabati ko po ang ating mga bisita sa umagang ito. Welcome po ulit sa Bethany Santa Fe po at na-miss po namin kayo. Hallelujah! Ayan. At ang inayahan ko po ang lahat na batiin po ang isa't isa na may ngiti sa kanilang mga labi at galak sa kanilang mga puso. Hallelujah! Ang dadaling
pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Mapaalam Jesus, itaas Lord kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Sa pinihan,
Yes, Jesus. Tinataas sa'yo ang aming kamay, Panginoon. Yes, Lord. Sinasamba mo ang inalan Jesus. Luwalhati, dadanilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Luwalhati, dadanilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Sasambahin lagi ang ngalan mo. Sasambahin lagi ang ngalan mo. Amen. Bigyan din natin ng malakas na palakpakan natin sa Panginoon sa umaga na ito. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon. Sarap ng puri sa Panginoon kapag kumplito po ang ating instrument. Yung nasa labas po ay pwede na pumasok dito po sa harapan at maraming magkakailupuan. At tayo po ay simula sa ating bahagi sa ating gawain ngayong umaga. Dadako po tayo sa testimony. Kung sino man po ang may nakahanda na magtuo ngayong umaga, bukas po ang harapan para po ang ihayag ang nagawa po sa atin ng Panginoon sa buong sa linggo, sa buwan. At ang bawat isa po ay bukas po para po sa pagtuo. Amen po. Magandang salamat po sa Panginoon talagang Diyos ay natin ay buhay. Ako po ano patutuot sa aking buhay sa amin sa Bulacan. Tunay ko na napakabuti ng Panginoon at binigyan kami ng anak buhay na siyang kakabubuhay. Tunay ko na ako para rin pang nandiyan lang talagang mangaling tayo sa kanya. Yung nakarang linggo, nakaranas ko po ng magkasakit na po talagang sabi mo sa Panginoon, napakabuti ng Panginoon dahil sakala ko kung anong sakit na lumapot sa katawan ko dahil nalalamig ako sa yung katawan ko na nanakit. Sabi ko, ano kaya ito? Baka itong mo na lang dati kung ginagawa yung binatapa ko. Sabi ko, baka masakit ako sa kidney. Kaya nagpatingin ka ako sa doktor, kung ano kaya ang nangyari sa katawan ko. Dahil meron pang iba na sabi ko. Kaya tunay ko na pilitin ko ang dugo ko sa kanyang iyon. Sa katawan. Kaya pinasa naman ng doktor, wala naman akong nararamdaman na wala naman siya. Talagang napakabuti ng Panginoon sa akin. At tunay ko na nalakot talaga rin sa Panginoon natin sa aming pamilya, sa aking mga anak. Pati ko na nasa kapatid ng kalagayan, nag-aaral sa lumayos at meron sa aming mga boy na puro na aking mga kapatid na bigyan kami ng anak buhay na husband talagang napakabuti ng Panginoon talagang napakasaya pag nasa anak buhay na pinagpapala ka rin ng Panginoon. Tunay na lagi ko ginapasalamat talaga sa Panginoon na maging marusog ako at salamat sa Panginoon na maging
ang buhay na ang buhay na ginagamit ng gusto at wasto, walang pagsisisipat at pagdating sa dulo. Basta sa tama ang ating ginagawa, hanggang dulo, hanggang katapusan ay nga sabi na wala tayong pagsisisi, awag tayo ng Panginoon. Talagang napakabuti ng Panginoon na siya ay nasa amin, talagang sabi pa ng Panginoon na ang arbar ng meron kasabihan tayo na ang buhay na tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kaya maging tapat talaga lagi tayo sa Panginoon ng Diyos ay hindi nagkukulang. Salamat po. Morning po. Ako po ay magpapasalamat sa Panginoon dahil sa Saros Panginoon nakabot ang aming ng 77. Happy birthday ni Lord. Pagpalain ni Lord at haba pang iyong buhay. Kaya pinasalamat ako Panginoon dahil lubos na kami pinagpapala. No? Ang pinasalamat ako talaga sa Panginoon yung nakaahon kami sa hirap. No? Kasi yung promise ng Panginoon sa mga taong naglilikod sa Panginoon. No? Promise niya yun sa atin. Pangako niya. Sinabi niya, sinabi niya sa may awit, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. At ang pangarap mo, inyong makakamtan. Yun ang mga pangako ng Diyos na hindi ko talaga binitawan. Kasi alam niyo naman ang buhay dito sa probinsya. Napakahirap. Nakakaiyak. No? Ang sarap ng iyak sa Panginoon yung naabot mo yung pagpapala ng pinigay sa'yo ng Panginoon. Parang hindi mo ma-worry. Kasi kasi sabi ko kasi talaga ito. Sabi ko sa Panginoon dati nung dito ako, sabi ko, ito yung pagsisikap ko, parang wala. Parang sabi ko, Lord, nagkana ko sa Panginoon, nag-bill ako sa Panginoon, Lord, sana pag-abot ko ng 40 years, magkaroon naman ako ng yung stable na hanap buhay. Pagdating ko ng 50, gano'n. Yung meron na po akong hanap buhay na, maayos. Pero napakabuti pa rin. Kasi yung pangako niya talaga pinagkaloob niya. Kasi yun ang promise talaga. Yung pinanghawakan ko lang talaga na ipagkaloob ng Panginoon. Kasi grabe sa ano kasi griban, ang gabi ng hirap na pinagdaanan. Sa tulong ng Panginoon, alas 4 years na po kami nag-business. May magtatatlo na po yung tindahan ko. Pangalaman po ng Panginoon. Kaya, hindi ko po talaga sabi ko nga, Lord, wala naman ako pinagtapusan ng pag-aaral. Hindi naman ako graduate ng nakatungtong ako ng elementary, pero hanggang grade 6 na ako. Pero, Lord, hindi ko alam ba't ako yung pinag-ano mo. Marami naman yung dapat. Hindi sabihin, yung nakapag-aaral dapat sila yung nasa posisyon. Pero ako wala akong wala akong talent. Wala naman akong pinag-aralan, hindi ko naman pinagtapusan yung Pero hindi ko alam na binigay sa akin ng Panginoon yun. No? Kaya tama yung sinabi ng Biblia, sinabi niya, mga anak, sundin niyo yung mga magulang. Alang-alang sa Panginoon, pag iyong nararapat. Pero pag pagkasayo matutuloy, sasagana yung buhay pagdating ng panahon. Pero yun ang tanda natin, mga kapatid, huwag natin pabayaan ang ating mga magulang. Sandaan po natin yun. Ang promise ng Panginoon po, talagang nandiyan, ibibigay po ng Panginoon sa atin. Kaya bilang mga kapatiran ko sa dito, huwag lang ako tayo huwag po tayong magsusumo ko. Darating po yung palagi pagkaloob sa atin ng Panginoon. Yung ako po hindi ako sumuko. Hindi ako sumuko talaga. Sabi ko, Lord, ipagkaloob mo sa akin kahit ang dami ko trabaho pinagaluan sa Manila, nag-contraction,
amakin mo, nag-scaffolder ako, nagbitin ako doon sa mga mataas na building. Pero sabi ko, Lord, hindi ito yung promise mo eh. Yung promise mo, may promise ko sa mga nagtitiwala sa'yo. Kaya yun talaga, tinanawagan ko lang. Kaya, salamat sa Panginoon dahil sa may Bulacan, ginagamit po kami mag-asawa. Si Priscil ay naging pastora na rin siya sa aming simbahan. No? Ako lang bahala na sa Panginoon. Basta ipagkatiwala ko lang yung bahay ko sa Panginoon. Pagkatapos sa mo ko, salamat sa Panginoon. Magandang umaga sa inyong lahat. Natutuwa ako kasi dumating na ako ng mga anak. Purihin ang Panginoon at kung tayo ay nagtitiwala, sumusunod sa Kanya, ay hindi tayo iiwan. Ano man mga pagsubok, ano man mga problema sa buhay, kung tayo ay pangawakan natin ng salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos ay totoo, ay hindi niya tayo talaga iwan. Kung ipagpalain tayong lahat, pagpalain ang lahat ng mga anak niya na nagtitiwala sa Kanya. Kaya pinupuri ka ang Panginoon, pinasamatan sa oras na ito dahil narating ko ang edad na 77 na kahit mahirap ang buhay, nagpala niya ang aking mga anak at kasama na ako doon. Kaya purihin ang Panginoon sa lahat ng mga ginagawa niya sa amin na hindi talaga nagkulang ang Diyos. Kaya huwag tayo bibitiw sa Panginoon. Palakasin natin ating loob dahil kahit mahirap ang buhay, huwag tayo magsuko, kundi ibigay natin ng lubos ang puso natin, ang buhay natin sa Panginoon. Dahil sa Panginoon lamang tayo magkukuha ng lakas. Siya lamang ang bibigay sa atin ng kalakasan. Kahit na mahirap, magtiwala tayo sa Diyos. Kaya sa Kanya lamang ang at napapuli sa oras na ito dahil napabuti niya sa aming buhay at ng aking mga anak. Yan. Good morning po sa lahat. Ako din po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil may himala po siyang ginawa sa buhay naming mga kaguruan nung nakaraang linggo. Kung napapanood niyo po sa TV, may bagong memo po yung DepEd para po sa reclassification po yung career progression. Yung pwede kang lumundag ng promotion ng 3 steps. Kami po ay nawalan na ng ganang magpa-reclass kasi po may mga kulang kaming papel. Nung Webes ng hapon, pumunta kami ng bayan para magpanotaryo ng papel namin, hindi kami nakaabot ng office. Para kami mga ibon na nabalian ng pakmak dahil kahit paano po nag-effort kami. Kinabukasan po may nag-text sa amin na pwede daw po kami humabol ng papel. Sabi ko, Lord, paano kaya yan? Ang dami-dami namin kailangan papel. Kailangan namin magpanotaryo. At kailangan din namin mag-demo at magpa-interview. Pero sabi nga po ni Lord, kung ang bagay ay para yan sa'yo, kahit anong mangyari, ibibigay at ibibigay ni Lord yan sa'yo. Kaya po papuri ko sa Lord, dahil kaming 5 na mga kasamaan ko na teacher doon sa D6 ay nakasama po kami sa reclassification ng teacher 6. T3 po kami ngayon, lulundan po kami kung papalarin at ipagkaloob ng Diyos, magiging teacher 6 po kami. Kaya salamat po sa Panginoon at hindi niya po kami binigo sa amin na
magandang umaga sa ating lahat. Pinapasalamatan ko ang Panginoon higit sa lahat sa buhay ko at sa kalakasan, sa lahat ng paghihirap at titiis. Kaya pinapasalamatan ko ang Panginoon sa kanyang presensya sa buhay namin. At pinapasalamatan ko ang Panginoon na sa buhay rin ni Kimpotse, ang pamilya niya, pamilya natin at dito ay isang buhay na patutuo. Kaya pag tayo talaga magsawa sa paglilingkod sa Panginoon sapagkat sinabi niya, di ko kayo iiwan o pabayaan mo. Kasi ako simula nang nakilala ko ang Diyos ay talagang binuhay ko kaya ibig sabihin, nakukuhay ako ayon sa kanyang kalooban. Kaya pinupurihan ko ang Panginoon na parang ang kalimbawa namin, ang pamilya, parang nagkalim na yan. Talagang nakukita natin dito na parang, di ba yung nilipat ni Mrs. ang mga anong tawag ko sa sila, parang gano'n kami eh. Galing kami ng Antique, pumunta kami dito, kung doon lang kami sa amin, wala, di ba? Kaya gano'n din ang buhay ni Jose, yung anak niya, ay dinala rin sila doon para mamuhay din ng maayos na ayon sa kalooban dahil tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya ako, pinapasalamatan ko ang Panginoon, hindi lang sa buhay ko, sa ating lahat dito, na andito na simula noon hanggang ngayon ay naglilingkod at pumupuri sa Panginoon. Dahil sinabi din niya na yung kung ang magtiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Di ba yun ang mga sinabi niya? Kaya purihin ng Diyos sa buhay ko, sa buhay ng mga anak ko. Mayroon din ako na talagang sa anak ko, hindi ko rin maanong iba sa minsan, mayroon din nga ako na kiwa. Purihin ng Panginoon, bakit andyan pa rin siya ng mga kanyang biyaya, hindi kami pinabayaan at sabi ko nga, kahit pa paano tayo makakain, makatulong sa isang araw. Kaya purihin ng Diyos sa buhay ko at sa buhay natin lahat dito, na patuloy tayo na maglingkod at magpuri sa Panginoon. Ano pa po ang may testimony? Meron pa tayong mapapatong oras. Hanggang alas 12 po tayo dito. Kung lumampas man, ay okay lang. Hallelujah. Salamat po sa inyo lahat at kami nakarating. Kasama sa Panginoon at kami nakarating na maayos. Nag-enjoy po kami sa aming rides. Talaga po, napakasaya tingnan na kami mga kapatid ay nagmotor. Napag-prepa namin mag-motor. Birthday kasi ni nanay eh. Diba? Kahit di magsama mga asa-asawa, okay lang. Basta go kami. Salamat kay Lord na kayo mga kapatid, kahit sa kami napunta, ginagamit kami ni God. Kami man, kami mag-asawa, sa Cathedral of Praise, ang asawa ko ay napromote na rin bilang officer ng CS na siya. Ibig sabihin, mas under niya yung mga pastor. Tagapantay na siya ng mga pastor. Tapos sa COP, malaki simbahan. Isa na siya sa mga tagabantay, tagasaway ng mga pastor. Kaya officer na rin siya. Kaya puri ng Panginoon dahil ako man ay isa akong parking boy. Leader din ako sa parking. Yan. Ako nagpa-parking ng mga sasakyan, sa dami ng mga sasakyan. Ako naman ang leader. Kaya kami mga parking boy. Ako rin ang leader sa go group namin. Sa parking, may go group din kami. Kaya po rin ng Diyos, no? Kahit saan kayo mapunta, andyan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya huwag natin, huwag natin kalimutan yung Matthew 6:23 na seek first the kingdom of God in His righteousness, in all these things shall be added unto you. Unahin natin ang Panginoon. Pangako niya yun eh. Siya may sabi nun eh. Pangako niya na unahin natin siya. At ang lahat ng bagay, susunod na yan. Susunod na yan. Promise niya yan. Huwag tayong bibitaw sa ano. Kasi siya may sabi nun eh. Huwag tayong masabi dun sa ano, di ba? Do not be anxious about your life.
what you will drink, what you will eat, no? Huwag tayong mabahala sa anong mga bagay kasi nandiyan siya eh. Diyos natin siya eh. Sinungaling siya, ba't ibinigay yun? Di ba? At saka siyempre, tighter ka. Pag nagkasakit, Lord, tighter ako. Di ba? May babalik mo sa kanya eh. Lord, tighter ako. Anak mo ako. Di ba? Magbigay tayo kay God. Kasi, pwede natin siyang, pwede natin siyang lapitan ba? Lord, tighter ako. Ba't ako ganito? Pangako mo yan. Inuuna kita. Diba? Kaya, ang promise ni God, promise yan. Ano mang mangyari sa, promise is promise ni God. Hindi yan magbabago. Ano? Wala naman dito. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen? Now, 6 verse ha. Matthew 6:23. Huwag natin kalimutan yan. Hanggang, pag binasa mo kasi ang Matthew 6, ano yun? Alam mo, Matthew 6, no, yung durad ka Diyos sa wagulay, kung basahin mo yung hanggang 24. Mabibis mo, si Solomon nga daw, di ba? Napakayaman niya, pero hindi siya, sabi doon, hindi siya nakasuot ng mas kung yung mga, nakalimutan. So, ulo ko kasi yan eh. Kasi, inuulit-ulit yung verse na yan, no? Talagang mata-challenge ka, no? Napaka-Bible na yun. Huwag nating kalimutan na talagang unahin siya sa lahat ng bagay. Amen? Kung sabi ni Manwidi kagabi, sabi niya, nahihiwagaan daw siya sa amin. Tawa ko nagtawa. Diba? Nahihiwagaan ko sa inyo. Paano mawala sa utak yung sa buhay mo? Pag nahihiwagaan ako kami sa buhay mo, tawa ko nagtawa. Siyempre may Diyos kami. Nahihiwagaan ang Panginoon, di ba? Nahihiwagaan ang Panginoon. Ang promise niya, same yesterday, today, and forever. Amen? Amen! Meron pa? Salamat sa mga kapatid natin na patotoo talagang ako'y nabibis sa mga patotoo lalo na sa mga Diego Santos Brothers talaga kumbaga sabi nga na kung ating mamahalin ang ating mga magulang ay talagang ang pagpapala ay nariyan. Kasunod ang pagpapala. Kaya sa mga kabataan ngayon, mahalin natin ang ating mga magulang. Huwag tayong pasaway, huwag tayong sakit ng ulo ng ating mga magulang. Para darating ang panahon na tayo rin ay pagpala ng Panginoon. Kasi maalala ko nung kami ay mga young people parang noon. Nung magkasama kami tayo sa Maynila. Talagang nagtatrabaho sa Mercury. Talagang hirap. Talagang hirap. Nagkita ko sa kanya, hirap. Kasi talagang umuwi na siya sa bahay nila Adidiria. Nakababa dyan. Nag-umis siya. Talagang nagtsaga. Kaya sa kabila noon, talagang naroon yung pagpapala ng Panginoon. Ngayon, may mga pamilya na lahat sila, magkakapatid talagang tutulungan. At kasama tayo doon. Kaya salamat sa pagpapala ng Panginoon. Talagang manatili lamang tayo sa Panginoon. Kasi nariyan naman ang pangako ng Panginoon sa atin. Alam nyo, mula nung mga bata pa, kami, sila noon, hanggang sa mga young people, sila po yung, kumbaga, sila yung tao noon dito sa simbahan ng Santa Fe, yung mga ilan lang po yung Mariano family, Dilo Santos family. Hanggang ngayon po ay naniriyan pa rin po. Hindi, talagang ilan ay talagang sa ibang lugar, talagang nagpapatuloy sa Panginoon. Kaya lubos na akong nagpapasalamat sa Panginoon na talagang nandoon yung pag-iingat ng Panginoon. Magamat wala sila dito sa ating iglesia. Kahit sa ibang lugar sila ay nagpatuloy sila. Iba ay mga pastor na ginagamit doon sa iglesia na kanilang inaktinan. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya yung pagpapala ng Panginoon nandoon po sa kanila. Kaya sa ating mga kabataan,
buksan po natin ang ating kasipan kung wala tayo pong ginagawa, mag-practice tayo ng drums, mag-practice tayo ng gitara, upang sa ganon ay maabot natin yung kalwalatian ng ating Panginoon. Then, naramdaman nyo kanina, talagang masarap magpuri sa Panginoon kapag kumplito yung ating instrument. Diba? Yan po. Dito po nakatapos sa ating testimony. Tayo po natapos sa bahagi ng salita ng Panginoon na siya po ihatid ng ating mahal na pastor ngayon na nagmumula po ako sa ibang lugar. Ito po ay sa katauhan po ng ating Pastor Melvin De Los Santos. Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ako, mahina. Happy to son! Ako, nakalimutan na naman yan. Mga ulianin. Naalala niyo ba yan? Happy to sir? Sabi lang yung sinasabi sa inyo. Ano nga yung tatlong palakpak, tatlong padyak, tsaka sabay sigaw ng Happy to sir! Okay, ulitin po natin. Happy to son! Ako, ano po? Hindi siya, parang lang hanggang purgatorio na. Hindi nakalating ko lang yun. Ulitin niya natin. Sabay sa, kapag naglilingkod kasi tayo, masasabi doon sa sinabi, happy to serve, na masaya kang naglilingkod. Kasi kapag hindi ka masaya naglilingkod talagang malumanay talaga yung gagawin mo. Diba? Okay, sige, ulitin natin. Happy to serve! Amen. Kahit dito, mga senior na talaga. Ayun, no? So, amen. Bago po tayo magsimula, maaari po bang tumikit muna tayong lahat? At tayo po yung mananalangin sa ating Panginoon. Ang Diyos na makapangyarihan, Ikaw ay tunay, tapat, dakila, totoo, Panginoon, sa lugar ng Santa Fe, Panginoon, sapagkat naranasan namin yung Panginoon. At alam ko, Panginoon, mararanasan nyo ng bawat anak mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kami naniniwala, Panginoon, na ngayong umaga, Panginoon, hindi aksidente na naririto ang bawat isa, Panginoon, upang makarinig, Panginoon, na yung salita, Panginoon. Alam po namin na yung salitang ito, Panginoon, na ay kung maririnig, Panginoon, ay magagamit namin sa aming tunay na laban, Panginoon, paglabas namin ng simbahan, Panginoon, Lord. Ito yung tunay na laban, Panginoon, kung saan kami ay iyong sasamahan, kami ay iyong pagtatagumpayin, Panginoon. Lord, hayaan nyo ang inyong banal na Espiritu, ang siya patuloy na umikot, tumilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan, at maranasan at maramdaman namin, Panginoon, inyong presensya, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong mensahe. Gamitin nyo lamang po ako, Panginoon, yung ito maitaas, maidakila, Panginoon, at mabigyan ng karangalan, Panginoon. Bigyan nyo kami ng katagumpayan ngayong umaga, at ang lahat, Panginoon, na may pandinig, Panginoon, gamitin nyo ng pandinig, Panginoon, para sa iyong salita. Ganun din po, Panginoon, absorb ng aming puso, ng aming isipan, Panginoon. At ang butong ito, Panginoon, patuloy na lumagot, Panginoon, sa aming buhay. Maraming salamat, Ama, sa iyong mataas na papuri sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. So yun, tayo po ngayon ay dadapo na sa salita ng Panginoon. At ang nais po ng Panginoon ngayon, wala munang hawak na mga cellphone. Okay po ba yun? Wala munang mag-James? Okay po ba yun? Okay, pag nakita po ako, pupuntahan ko po at siya po pagsasalitain ko dito sa harapan. Siya po yung magpapatulog. Okay po ba yun? Amen. So, yun, tayo po ay makikinig na ng salita ng Panginoon. No, kung may mga Biblia po tayo, buksan po natin. Strive for excellence nga pala. Yung ating topic ngayon, kung may mga Biblia po tayo, buksan po natin sa 2 Corinthians 8 verse 7. Amen. Sabi po dito, masagana kayo sa lahat ng masagana kayo sa lahat ng bagay. So, inaano ko lang kung nakikinig talaga. Check ba yan sa pananampalataya? Masagana ba tayo sa pananampalataya? Check sa pagpapahayag? Check ba o X agad? X agad? Kapag ano yung magpatuloy, X pa na kaagad, no? Sa kalaman. Alam ko yung mga taga-Bethany, kapag nag-aaral ka sa Bethany, school pa ba to? School pa rin? Pag nag-aaral ka dito, pag lumabas, pag pumunta ka ng central, na mga isa school sa labas, mga ano talaga kayo, mga may honors talaga kayo, magaling. Pag sinabi yung Bethany, asahan mo na, first honor, second honor, kasama yan sa mga top. Diba? Kaya, ganun kami dati, ganun tayo dito dati. Top ngayon, o diba?
Talaman? Sa kasipagan, masipag? Masipag ka. At sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin ninyong maging masagana rin sa pagkakawang ito. No, sabi dito sa English that since you excel in everything. No, excel in everything. Okay, tuloy po natin. Kasi pag sinabi ko kasi masagana, yung excel po kasi, ang meaning niyan ay kausayan, no? Kagalingan, yung parang ikaw ay lumalago or magaling ka na sa ganitong bagay, mas lalo ka pang gumaling. No, nalagpasan mo yung dati mo. Amen? At pag sinabing strive naman, yung magsipag, pagsikapan, magpilit ka, talagang ikupursige mo yung sarili mo na gumawa. No? Yun yung strive. Okay? Madalas ba pag sinabi natin yung mga mag-excel, saan ba natin siya madalas naririnig? Makinig. Pag sinabing excel, saan ba natin siya madalas naririnig? Sa school, tama, sa pag-aaral. No? Saan pa? Sa trabaho. Kung nag-excel ka sa trabaho, tutuloy mo naman, talaga mapopromote ka. O, di ba? Saan pa? Yung mga talento natin. Di ba? Katulad ng palagi kang nagigitara. Mas lalo kang gumagaling kapag kumakanta ka. Mas lalo kang gumaganda yung boses. Di ba? Saan pa? Sa ministry, kung dati mahihayin ka mag-share ng salita ng Panginoon, pero dahil palagi mo siyang ginagawa, nalalagpasan mo yung dating ikaw at nagiging mahusay ka dun sa mga bagay na ginagawa mo. Tama, mali? Tama. Okay, at sa lahat ng ating ginagawa, kapag patuloy natin itong ginagawa, alam ko, lahat tayo mas gumagaling kasi mas nakakabisado natin, mas nalalaman natin, at mas marami tayong natututunan. Amen? No, mag-isip na tayo ng mga Bible character na kung saan sila ay nag-excel. No, siguro, ang palagi natin nasa isip, si David, di ba, from shepherd, no? Nag-aalaga siya ng mga tupa hanggang siya ay naging isang hari. Di ba? Yung mga apostol, di ba? Sila ay mga dating may mga mangingisda, naging mga alagad ng Panginoon, mga apostol. No, pero pag-uusapan natin ngayon ay ang buhay ni Nanay Conchel. Ikaw na. Siyempre hindi. No? Hindi magkakita sa Bible sa buhay ni Nanay Conchel. No, siyempre, ang pag-aaralan natin yung buhay ni Joseph. No? Alam niyo kung bakit? Di ba si Joseph from siya yung bunsong kapatid eh, no? Na parang kung ating titingnan, parang magulo yung buhay ni Joseph. Kasi bakit? Kasi inaayawan siya ng kanyang mga kapatid. Kasi parang ang yabang-yabang yung ni Joseph eh, no? Pero dumating siya doon sa posisyon na kung saan naging pangalawa siya. No? Doon. Sa Egypt, ayun? Ayun, tama. Amen. Parang hindi na ako nabasa sa Bible. Ay, Potiphar. Okay. No, alamin muna natin kung ano yung pinagdaanan ni Joseph. Alam ko, mga pinagdaanan din natin dito eh, no? Bilang isang kapatid, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ang tingin nila kay Joseph mayabang. Kasi napaniginipan ni Joseph na kayo mga kapatid ko, luluhod kayo sa akin. Kaya itong mga kapatid niya ay galit sa kanya. At minsan sa ating mga kapatid, may ganun din tayong mga nararanasan, di ba? Na parang yung mga kapatid natin galit sa atin. Yung kapatid ko, parang ayaw ako. Nung mautusan mo lang ng maayos, sisigawan ka na kaagad. Na parang ang hirap tinira sa isang tahanan na kapag meron kang kagalit, di ba? Hindi lang naman sa loob ng tahanan natin, sa loob din ng trabaho. Kapag meron kang kagalit, ay ang hirap mag-kilos. Pero itong pag-ibig ni Joseph para sa kanyang mga kapatid ay hindi nawala kahit na ganun pa yung mga nararamdaman at nararanasan niya sa piling ng kanyang pamilya. Amen? Makikita pa rin natin kay Joseph yung kanyang pagmamahal sa kanyang mga kapatid na kahit ayaw sa kanya. No? Kung ating babalikan yung kwento na buhay ni Joseph. Si Joseph yung inatasan na maghatid ng pagkain sa kanyang mga kapatid. Kung ako, galit ako sa kapatid ko kay Manuel. Kunyari, si Manuel doon sa talungan natin. May ginagawa. Tapos ako, galit ako sa kanya. Lutusan ako ng nanay. Doy! Dalhin mo to kay kuya mo. Ay, ba't ako susunod? Galit ako, ba't ako susunod dyan? Baka pagkalikod, mas lakan pa ako sila. Kawawak pa ako, di ba? O ano? Di ba? Siyempre, nandun yung hindi ko maayos na pagsunod. Pero nung inutusan, itong si Joseph, maaga pa lang siya ay naghanda na para pumunta sa kanyang mga kapatid. May ganun po ba tayong puso? Na kahit ayaw sa atin ng mga tao, ng mga kapatid natin, pakiramdam natin, ayaw nila sa atin, nandun pa rin yung totoong pagmamahal natin para sa kanila? Amen? Para kayo
amen. Para mayroon pa rin sa banang lumaga ngayon ah. Meron pa ba? Kunti na lang. Dapat mawala yan ngayon. Ayaw ng Panginoon na mayroon kang nararamdamang kabigatan. Sabi sa Biblia, lahat ng kabigatan mo ibigay mo sa akin. Kayong mga kayo lahat na nagpapagal, no? Bibigay ko kayo ng kapahingahan, sabi ng Panginoon. Hindi lang yun sa pagiging kapatid niya. No? Naging alipin din siya. Di ba? Nagtrabaho siya. Ito si Joseph, nagtrabaho siya dito sa asawa ni Potiphar. No, siya ay naglingkod. Ganun din naman yung iba sa atin, nagtatrabaho. Naglilingkod tayo. Sa mga amo natin, sabi sa Genesis 3:39 to 4, sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose sa bahay ni Potiphar, ay pinatnubayan siya ni Yahweh. Yun pala yung sikreto, no? Na kapag ikaw ay nagtatrabaho, meron kang Diyos. No? Habang ikaw ay gumagawa doon sa boss mo, ikaw ay naglilingkod hindi para sa boss mo, kundi ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Kasi masarap maglingkod kapag mahal mo yung ginagawa mo. Masarap magtrabaho kapag nandoon yung puso mo na ginagawa mo. Hindi yung sa isip mo, ay papayamanin ko lang tong amo ko. Palagi na ako mag-undertime. Ay, ano naman, pag nag-deliver ako, magtambay muna kami sa gasolinahan. Hindi muna ako mag-diretso doon sa pupuntahan namin. Ano yung mindset ng tao na yon? Na ang nais niya ay makalamang. Paano siya mag-excel sa ganung klaseng trabaho kung ang kaisipan niya ay ang manamang ng kapwa, diba? Naintindihan ba? No? Hindi lang siya naging alipin, no? Naging bilanggo din siya. No? Amen? Tayo, marami tayong bilanggo. Hindi man tayo nakahawak sa rehas, pero marami tayo kung saan parang kulong na kulong ka. No? Kasi pag sabing bilanggo, hindi ka makawala sa isang sitwasyon na kung saan meron kang kinalalagyan. Meron ka pa rin ba ngayong pakiramdam na gano'n? Meron pa ba tayong gano'n? Na parang ang hirap mag-move on. Ang hirap, diba? Ang hirap na itong klaseng pakiramdam na parang gusto mong makawala, pero hindi ka makawala. Diba? Anong klase yun? Minsan, mga mga galit, mga tampo, diba? Dahil hindi ka na pagbigyan, nandun na yung sama ng loob mo. Dahil hindi nasunod yung gusto mo, nakabilanggo ka na doon sa ganung klaseng bagay na pangyayari na parang ayaw mo nang siyang pansinin, ayaw mo na siyang makita. Amen? Totoo, hindi? May katotohanan ko ba yan? Bakit ko sinasabi? Kasi nararamdaman, naranasan ko rin ko ng bagay na parang nabilanggo ako. Hindi man sa rehas, kundi sa emotion ko. Amen? Lalo na yung mga ex, mga ganyan na mahal na iniwan. Diba yung parang hindi ka makawala-wala. Ang sakit naman kayo. Parang mga ganun, diba? Hindi na ako pwede mag-nobya, hindi na ako pwede mag-asawa. Si Sarandar ng tunay kong minaaman. Yung parang mga ganun, diba? May mga ganun ba? Wala naman na dito. Amen? Very good. Amen? Dumating ang panahon na pinagnasaan siya ng asawa ni Potiphar. Sinabi niya, sitingan mo ako. Sabi ng asawa ni Potiphar, ang asawa ni Potiphar napakaganda. Kung ito ba naman yung leader ng hari, pipili ko lang ba na kung sino-sino? No? Pero itong si Joseph, no? Tinanggihan niya yung tukso. Ano ginawa niya? Tinakbuhan niya si Potiphar. No, kasi tayo minsan kapag nakakita tayo ng mga magagandang bahay, ay sige, game na yan, pwede na yan, nalapitan ko yan. No, may mga bagay na alam naman natin na mali, pero parang maganda sa katawan natin, maganda sa feeling natin, sa emotion natin, kasi tayo isa naman pa tayo, no? Ang lahat natin nakikita ng ating mga mata na sa tingin natin ay maganda, minsan nagkakamali at nagkakasala tayo. Amen? Pero itong si Joseph, tinanggihan niya, lumayo siya doon, no? Darating ang panahon na susubukin ang ating pananampalataya na kung saan mamimili ka. Susunggaban ko ba to? Para gumanda ang buhay ko? Para maging maayos ako? Or lalayo ako? Na kung minsan ang maging resulta ay kapahamakan ko. Pero alam ko naman sa dulo, meron akong kaligtasan. Diba? Mayroon tayong choices. Baka tayo na ang bahala mamili kung ano yung pipiliin natin. Amen?
Nasabi kasi dito sa Genesis 39, 39, 21 hanggang 23. Ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Nasaan sitwasyon si Jose? Nasa bilangguan siya. Nung nasa bilangguan siya, kahit na doon sa salubok ng buhay niya na kung saan nahihirapan siya, hindi pa rin siya pinabayaan ni Yahweh. Ganon din po sa buhay natin. Na kung saan marami tayong pinagdadaanan, parang hirap na hirap tayo, tandaan mo, hindi ka iniiwan ng Diyos. Hindi tayo iniiwan ng Diyos, di ba? Masaya ba? Masaya ba sa piling ng Panginoon? Na kung saan nagkikwento ka? Kasi alam nyo kung bakit? Kasi itong mga bagay na pinagdadaanan mo na mahirap, kapag nalagpasan mo, isang magandang kwento siya ng buhay mo. Na kung saan magpapalakas sa buhay din ng ibang tao. Na ikaw, nalagpasan mo, malalagpasan ko rin yan. Kasi yung Diyos na pinaglilikuran mo, ay siya rin ang Diyos na pinaglilikuran ko ngayon. Diba na ako mo, ha? Amen po ba? No? Amen. At sabi pa dito, ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. No? Kahit na nakulong siya, kahit na siya sa sitwasyon na kung saan nahihirapan siya, yung mga taong nakapaligid sa kanya ay tinutulungan siya. Ganun din tayo, di ba? Tayo mga anak sa loob ng simbahan, kapag mayroong problema yung isang kapatid natin, tinutulungan natin. Diba? Tayo dito sa loob ng simbahan, nagtutulungan para sa ikalala ng kanyang pananampalataya upang huwag siya bumitaw at magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. O ikaw yung minsan kapag meron ng problema yung kapatid mo, didikdikin mo, buti nga sa'yo. Mabuti nga nangyari sa'yo yan. Gagawin pa mo ba natin? Siyempre hindi. Anong gagawin natin? Magtutulungan tayo, paangat. Kasi nung ng Panginoon na tayo sama-sama ng lumalapit. Hindi lamang sa ating ginagawa, kundi pati na rin sa ating pananampalataya. Hindi ka tayo natin. Masakit ba sa kanya? Hello. Hindi ako naninirmon na ha. Salita ka ng Panginoon. Ang sabi pa dito, si Jose ay ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo at siya ang actually dito yung topic natin na pinahapyawan lang natin yung buhay ni Jose. No? Si Jose ginawa yung tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo at siya ang tanging nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. Hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Jose sapagkat si Yahweh ay kasama nito at pinagtatagumpay siya sa lahat niyang gawain. No, siya ay naging anak, siya ay naging alipin, siya ay naging bilanggo, pero dumating din yung pagkakataon na siya ay naging tagapamahala. No? Sabi sa Genesis 41, 39 hanggang 40, kaya sinabi ni Paraon kay Jose, ang Diyos ay nagpakita sa iyo ng lahat ng ito. Kaya't wala nang hihigit pa sa iyo sa karunungan at pag-unawa. Ikaw ang pamamahalain ko sa buong bansa at susundin ka ng lahat. Lahat ang aking trono lamang ang hindi mapapa sa iyo. At alam nyo, nung naging tagapamahala siya, yung nangyari bang namulit? Nakatulong siya sa kanyang pamilya. Bakit? Kasi nagtagutom na, no? Nung ihip ko lang yung merong pagkain, dumating yung kanyang mga kapatid, at nabigyan niya ng pagpapala. Nakatulong siya sa kanyang mga kapatid. Ganun din po ang buhay natin. No? Minsan, mararanasan natin yung mga matinding katulungan